90Hz display, 33 watts super VOOC charging, at may 50 megapixel na main camera. Ito ang Realme C51. Bagong entry-level smartphone ito ng Realme na may presyong 6,499 pesos. Ano ang kayang i-offer nito sa atin? Pag-usapan natin yan, kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Tara, unbox na natin to. Okay, so ganito yung itsura ng box nitong Realme C51. Kulay yellow siya and then kapag bubuksan siya guys, ini-slide siya. Now, pagbukas natin dito, makikita natin itong maliit na box na nandito na yung kanyang SIM ejector tool. May kasama siyang smoke block na jelly case at yung kanyang safety guide. After nito guys, makikita na natin itong Realme C51. And then sa pinakailalim nito, makikita na natin dito yung kanyang 33 watts na charging brick and of course yung kanyang USB-A to USB Type-C na charging cable. And basically guys, yun na yung laman ng box. And here's it guys, ang Realme C51. Nagustuhan ko yung design nito ha, unang kita ko pa lang sa kanya. Na-appreciate ko dito yung paglagay nila ng dalawang texture, yun yung glossy and yung matte finish. Na sana mag-release pa sila ng ganitong concept maging sa ibang brands kasi ang angas maganda yung dating niya. Yung camera module nito nagustuhan ko rin kasi parang nakalapat siya or nakadikit siya mismo sa back panel, no? Wala na siyang yung additional na box pa. By the way, meron tayong dalawang kulay na pwedeng pagpilian. Itong hawak ko ngayon guys, ito yung carbon black and then meron din tayong mint green. Now, as usual, box type yung phone. Pero okay lang naman, madali lang siyang bitbitin kasi magaan lang yung phone. Now, dito sa kanyang left side, nandito yung kanyang SIM tray. And good news guys, meron tayong triple card slot dito. Meaning, expandable itong C51. Pwede tayo dito maglagay ng dalawang nano SIM card at isang micro SD card. And take note guys, up to 2TB ang pwede natin ilagay dito. Which is sobrang dalang lang no sa mga ganitong entry-level smartphone na usually ang ino-offer nila 1TB. Dito guys, 2TB na. Sa upper part, wala tayong makikita dito guys. Malinis siya. And then sa right side naman, andito yung kanyang volume keys at yung kanyang power button. At ito na rin yung kanyang fingerprint scanner. Gaya ng mga previous entry-level smartphones na nilabas ng Realme, yung side-mounted fingerprint scanner nito, wala naman ako nakitang problema. Snappy siya, responsive at mabilis naman din mag-open yung screen. Then dito sa ilalim niya, meron pa rin siyang headphone jack. Okay, and then meron siyang microphone, yung kanyang USB Type-C port, and of course yung kanyang speaker. Paalala lang guys naka single firing speaker lang tayo dito sa C51, pero okay na para sa akin, malakas na rin siya, though medyo may kulang talaga siya sa bass. So para may idea kayo, ito yung tunog ng speaker nito. Oh, okay. Meron siyang tinatawag na ultra volume mode, no? Naka 150% yung kanyang volume, which is hindi natin masyado nakikita sa ibang entry-level smartphone. Pero anyway guys, ito yung tunog niya. Now, para naman sa display nitong Realme C51, meron tayo ditong 6.74-inch screen size na may IPS LCD panel. HD Plus na siya or 720p resolution, and then meron tayo ditong 90Hz na refresh rate. Then, according sa spec sheet nito, umabot yung brightness niya hanggang 516 nits. Now, as you can see dito, meron pa rin itong teardrop notch, which is outdated na para sa akin kasi sa mga ganitong presyo, no? I think may mga naglabas na ibang brands na may punch hole na, no? Pero anyway, yun lang naman yung nakita ko dito. Meron pa rin tayo dito medyo makapal na chin. Pero pagdating sa kanyang color profile and yung kanyang resolution, wala naman ako nakitang problema. Clear siya guys, hindi siya yung malabong tignan at hindi siya dull, no? Hindi kulang yung kulay niya sa display, which is okay sa panonood, media consumption at sa gaming. Nakatulong din dito yung kanyang 90Hz na refresh rate, no, para magamit natin siya ng smooth, no, sa pag-scroll at sa pag-navigate. Chinek ko yung display settings nito at natuwa ako kasi meron siyang adaptive brightness. And then, of course, nandito pa rin yung kanyang dark mode. Then, meron tayong tinatawag na color temperature and color mode kung saan yung contrast, pwede natin siyang gawing gentle or sa sRGB mode or sa vivid or P3 mode. Pwede rin natin palitan yung temperature ng screen to warm, standard, or cool. Meron din itong tinatawag na video display enhancement. As you can see dito sa image na nakalagay dito, kapag in-on natin siya, mas nagiging vivid yung kulay, no? Mas magiging makulay siya. At meron din siyang mga applicable programs na nakalagay dito or mga apps. At isa dyan ang YouTube, which is very important, no? Good news yun kasi parang meron tayong HDR sa YouTube. Now, may napansin lang ako sa settings ng refresh rate nito. So, meron tayong dalawa, auto and 60Hz.
Nung kala ko yung auto is parang nagbabago siya, no, na napupunta siya sa 60 Hz kapag hindi natin ginagamit. Pero nung inon ko yung refresh rate monitoring, naka-stay lang pala siya sa 90 Hz. So paalala lang guys, no, hindi siya adaptive or hindi siya nagbabago-bago depende sa ginagawa natin. Meron lang tayo ditong 60 Hz or 90 Hz. Overall guys, pagdating sa display nito, hindi ko naman siya nakitaan ng lag, no. Nakatulong din talaga yung kanyang 90 Hz refresh rate para magamit natin ito ng smooth. Pag-usapan naman natin ngayon yung performance nitong Realme C51. Yung processor na nilagay nila dito guys ay yung Unisoc T612. Naka Realme UI edition ito based on Android 13. Itong unit na nasa akin ngayon ay meron siyang 4GB of RAM plus additional na 4GB of extended RAM, and then 128GB naman yung kanyang internal storage. And again, expandable siya up to 2TB. Meron itong 5,000 mAh battery capacity at yun nga, supported siya ng 33 watts Super VOOC charging. Sa pagkakaalam ko guys, yung Android skin nito na Realme UI T edition, ito yung parang binawasan nila yung mga ibang features dito like animation, ibang interface para masuportahan yung mga lower units tulad nitong C51 para magamit natin siya ng smooth. And then meron silang in-add dito which is yung mini capsule kung tawagin ng Realme. Ito yung parang ito yung parang dynamic island sa iPhone. Ito yung parang nag-extend yung notch, no, tapos meron tayong mga information na makikita. At na-try ko pa lang ito guys sa pag-charge, which is nakakatuwang makita sa mga ganitong klaseng phone. Now kung curious kayo sa performance nito pagdating sa gaming, ito yung test ko guys sa Asphalt 9, COD Mobile, and sa Mobile Legends. Okay, so pagdating naman sa camera setup nitong Realme C51, yung kanyang main camera guys ay may 50 megapixel and then may kasama siyang black and white lens. And then sa harap naman guys, meron tayo ditong 5 megapixel na camera. Ito yung mga nakuha kong shots dito sa studio. Ngayon kung gusto niyo makita yung outdoor camera performance nitong Realme C51, magpo-post ako ng ilang sample sa Facebook page natin. So follow niyo rin ako doon guys para updated kayo. Okay, so ito naman yung sa video recording dito sa Realme C51, no? Ayan, I'm shooting 1080p 30 fps. Kung ano yung narinig nyo din pala guys, galing yan dito sa microphone ng C51. Pwede pa ba natin tingnan natin hanggang saan? You know. Ito naman yung sa front camera niya, 1080p 30 fps din.
Video quality guys, hindi masyado kasi ayun na, kung makikita nyo medyo soft yung yung quality na nalalabas niya. Anyway guys, kumusta para sa inyo yung performance nito sa mga photos na pinakita ko sa inyo? And maging sa video recording, okay ba siya? Yung overall camera performance niya? Comment down below, pag-usapan natin yan. And basically guys, that's it for today's video. Yun na po yung review natin dito sa Realme C51. Now, kung ang paggagamitan mo dito is more on media consumption lang, pa Facebook, sa panonood sa Netflix or sa YouTube, pwede na to guys. Mahaba-haba na rin yung kanyang battery life na magagamit natin na maghapon. At kung gagamitin mo naman siya sa Mobile Legends, nakita nyo naman guys, optimized na siya dito, no? Nasa highest setting siya at wala rin naman ako nakitang problema sa gameplay ko dito. Pinaka nagustuhan ko dito guys, unang-una na dyan yung kanyang design, no? Na-appreciate ko talaga yung ganitong klaseng concept. Sana marami pa tayong makitang ganito, no? Pangalawa na nagustuhan ko dito yung kanyang storage. So, malaki-laki na siya guys, 128GB. And then may additional pa tayo na 2TB, no, via micro SD card. Pangatlo yung kanyang charging rate at hindi rin basta-basta kasi 33 watts na SuperVOOC ito. Meaning reliable, may protection at latest yung kanyang charging technology. And lastly, yung kanyang 90Hz display. Nagustuhan ko rin talaga siya kasi mabilis yung pag-i-scroll ko dito at pag na-navigate. Kayo guys, ano naman yung pinaka nagustuhan nyo dito sa Realme C51? Now, kung interesado kayo dito sa Realme C51, meron akong link na nilagay dyan sa description box. Check nyo na lang. Alright, so that's it guys for today's video. Salamat sa panonood at sana nakatulong itong video na ito, no? Paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!